Kinwestiyon ni Davao City Representative Isidro Ungab ang pagsama sa panahong hindi pa Vice President si Sara Duterte kabilang ang kanyang asawa sa itinuring na suspicious transactions ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pero sagot ni Public Affairs Committee Chair Joel Chua, ang punto rito ay kung bakit hindi ito tugma sa idineklara niyang no cash in at bank deposits sa kanyang SALN. Ang buong detalye sa report ni Milky Rigunan. Walang special rules sa SALN. Sagot ito ni House Committee on Public Affairs Chair Joel Chua kay Representative Isidro Ungab ng Davao City, taga-suporta ng pamilya Duterte. Reklamo kasi ni Ungab, dapat nakasentro lang ang pagtalakay sa SALN ni VP Sara sa panahon na siya ay Vice Presidente, kung saan ang pondong pag-uusapan lang ay 63.8 million pesos. Paliwanag ni Chua, ang punto dito ay di kung alin sa dalawang halaga ang paniniwalaan dahil nananatili ang tanong, bakit zero ang dineclare ni VP Sara na cash on hand at zero cash in bank sa SALN mula 2019 base sa records ng Ombudsman. Binigyang diin Chua, hindi ito laban ng malaki o maliit na halaga. Ito ay laban ng pantay sa pagpapatupad na batas dahil walang special rules sa SALN, kahit sino ka pa. Sabi ni Chua, yung mga simpleng empleyado ng gobyerno, kahit maliit lang ang kita ay nagdedeklara ng tama sa kanilang SALN. Kapag nagkamali, napaparusahan agad, nasususpendi o natatanggal sa serbisyo at hindi dapat exempted dito ang Vice Presidente. Sa impeachment proceedings kahapon simula 2019 hanggang 2024, wala nang idineklarang cash deposit o cash on hand si VP Sara habang kapuna-puna ang pagyaman nito. Umaabot naman sa mahigit 6.7 billion pesos ang na-flag ng Anti-Money Laundering Council sa kinikwestyong yaman ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at mister nito na si Attorney Manessa Scarpio. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.